Ayoko palitan ang kasal sa ate ko. Ayoko magpakasal. Alice, ayoko magpakasal sa probinsya. Pakiusap pa. Bakit ayaf Montag? Ako na ina Montag. Pinakain ka ng ilang taon, hindi pwedeng walang kapalit yon. Kung hindi mo papalitan si Yuro na magpakasal sa Binhay Village, paano si Yuro ang papalit sa'yo? Para magpakasal sa mayamang Zhao family at maging masaya? Pa. Anak mo rin naman ako. Tama na. Mahina ang katawan ng ate mo. Malakas ang hangin sa Binhay Village. Paano siya mabubuhay sa hirap na yon? Ako. Tama si Mama. Ako na ang magpapakasal sa Zhao family. Magiging mabuting may bahay. Hindi ko ipapahiya ang pamilya nating Ji. Yuro, kamusta ka? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magpakasal ka sa mahirap na bukid. PA. Ma, ngayon ang araw na ako ang papalit kay GPU para magpakasal sa Zhao family. Kaya kao, tongzakit, tizin kao. Tingnan mo, Yuru, napakabait. Anak ko rin kayo pareho. Nabigo ako sa'yo. Bilis. Zakay na. Magpakasal ka na lang sa probinsya. Ayoko. Huwag ka nang bumalik dito sa lungsod. Baka makaabala pa sa bagong buhay ni Yuro. Huwag. Pa, anak mo rin naman ako. Bakit lagi na lang siya ang paborito mo? Si Jiro na plastic na yon. Sa wakas na'y palayas na niya si GPU. Yuro, mag-ayos ka na. Pupunta na ang sasakyan ng Zhao family para sunduin ka. GPU, ako na ang bahala sa buhay mayaman sa lungsod. Iyakan mo na lang ang buhay mo sa maliit na nayon. Doon ka na maging isang probinsyana. Sa wakas, malaya na ako sa pamilyang to na walang nagmamahal sa akin. Malaya din Day. Mula ngayon, Ako si GQ. Mabubuhay na para sa sarili ko. At ikaw, Juru. Ma, paano na ang malaking utang natin? Yung unang asawa ni Jichong. Nag-iwan ng malaking mana sa pamilyang Jinang mamatay siya. Di ba? Pag nakasal ka na kay GQ, gamitin natin ang pera ng pamilya niya para bayaran ang utang. Oo nga, nakalimutan ka o. May kasunduan ako kay Jiki. Magandang plano to. akala ko ba malapit nang mabankrupt ang Zhu family? Jiro. Maligayang pagbati sa iyong pag-aasawa sa pangarap mong mayamang pamilya na malapit ng mabangkarote. Ano nang nangyari? Hindi. Ano nang nangyayari? Hindi. Kuya driver, hindi ba tayo nakakarating sa Binhay Village? Ano ang ginagawa mo? Binigyan lang ako ng iyong stepmother ng kaunting pera. Sinabing kapag naubos na, ititigil ang kotse at ikaw ay tatapon kahit saan. Ano? At itong mga bagahe, 2 araw na ang nakalipas. Nila itong inihanda at inilagay sa kotse ko. Kunin mo na agad. Mukhang plano na talaga nila akong palayasin sa pamilya G. Tingnan muna natin kung ano ng klaseng tao si Jiangxi. Hindi ko hinihingi ang isang napakagwapong lalaki. Okay lang kahit mahirap ang pamilya. Basta't masipag at mabuti ang ugali, okay na. Kaya napagkasunduan na ninyo. Hintayin ninyo si Kuya AZ. Tutulungan niya kayong magbenta sa Lev. Jiangxi. Ito, kasuotan sa kasal. Bakit ka tumakbo papunta sa dagat? Ako pupunta ako sa Binhay Village. Para pakasal kay Jiangxi ng pamilya Jiang. Kilala mo ba siya? Ano? Anong biro mo ngayon sa aming nayon? Walang nagdaraos ng kasal at saka si Kuya AZ ay hindi maaring ikasal. Walang kasal. Salamat sa inyong mga kapatid sa pagtulong sa aking bagong bahay. Ang lahat ng industriya sa Binhay Hall ay dahil sa iyo.
Atse, huwag kang magpakumbaba sa amin. By the way, Eze, nakita mo na ba ang iyong nobya? Naririnig kong siya ay lumaki. Sa lungsod, gusto ba talaga niyang pumunta sa aming nayon? Narinig ko sa kaibigan ko, ngayon sa lungsod, may kasal din ang pamilya G. Pareho kaya itong pamilya G. Ang nobya mo ay apelidong G din. Ganito ba talaga kasing coincidence? May iba pa bang magkapatid ang pamilya G? Huwag na kayong mag-alala, ang kasal na ito ay inaasikaso ng aking ate, tulungan niyo akong matapos ang bagong bahay. Huwag nang maantala ang kasal sa unang bahagi ng susunod na taon. Si. Hindi. Tuloy po kayo. Tatay, ang kasal ni na Jiyuru at Jiangzi. Ay hindi ngayon, bakit mo ako nilinlang? Dahil nandiyan ka na, hindi na kita itatago pa. Ang kasal ni Yuru at ng pamilya Jiang ay sa simula ng susunod na taon. Bakit ganito? Dahil ang kasal mo sa pamilya Zhao ay ngayon. Si Yuru ang ipapakasal kay Zhao Mingchuan para sa iyo. At ang pamilya Zhao, hindi alam ang pagpapalit ninyo. Para kay Yuho, ay makapagkasawa na maayos sa pamilya Zhao. Kailangan kang ipadala muna sa probinsya. Natatakot ka ba na magulo ako doon? At masira ang plano ng pamilya G, tama ba? Anong pamilya G? Kahit malayo ka na sa amin, bahagi ka pa rin ng pamilya G. Tama na. Ako ay isa lamang. Kasangkapan na madaling itapon. Ngunit ang pangarap ni Juro na maging mayaman ay malapit nang matapos. At ang ari-arian na pinaghirapan ng aking ina. Jichong, ang lakas ng loob mong. Tumawag kay Jiki. Ibaba mo agad ang telepono. Mula ngayon, ang anak mo ay si Yuru lamang. Tapos na ang relasyon nating mag-ama. Ang iyong pagtatangi sa loob ng maraming taon ay babalik sa iyo. Ingatan mo ng mabuti. Ang mana ng aking ina na iniwan sa iyo. Pwede mo ba akong dalhin kay Jiang's? Sumama ka sa akin. Salamat. Tatay, nanay, narinig ko na may isa pang anak ang pamilya G. Ngayong ikakasal ako kay GQ, bakit hindi siya dumating? Hindi siya masyadong malakas ang katawan. Ayokong masira ang kasal natin. Kaya pinauwi ko na lang siya. Ziga. Tatay, nanay, tatawag ako ng aking ina. Buti na lang si Jumingsuan. Ay hindi kilala ang ating Yuru. At si GQ na ito, kung hindi matutuloy ang palitan. Talagang hindi matutuloy. Tama. Yuru, bukas ililipat ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya G. Mataas ang tingin sa iyo sa pamilya Zhao at maging isang mayamang asawa. Salamat tatay, at salamat din sa iyo GQ, na ipinakasal sa probinsya para sa akin. Fang. Ito ba talaga ang daan patungong Binhai Village? Parang, lalong tumitingala ang lugar. Diretso tayo kay Kuya Atse Mamaya. Siya na ang maghahatid sa iyo pauwi. Malapit ng dumilim. Nagtatrabaho pa rin si Jiang's. Ang hirap ng buhay nila. Mamaya bumaba ka at tanungin mo siya mismo. Ako na ang bahala sa mga gamit mo dito. Bilisan Montag. Nasa baba si Kuya Atsen ngayon. Tumutulong siya sa mga taga rito sa pagbibenta ng mga lamang dagat sa live. Dali, puntahan mo. Bilisan Montag. Hindi ko inaasahan. Ang unang pagkikita namin ng mapapangasawa ko ay sa ganitong liblib na lugar pa pala mangyayari. Si Kuya Aze at ako, magkasama na simula pagkabata. Walang sinumang makakakuha sa kanya sa akin. Wala namang nagmamahal sa'yo, GQ. Patay na rin ang mga magulang mo sa dagat. At walang maghahanap sa'yo. Bigla na lang talaga umuulan dito sa baybayin. Hindi ko alam kung matatapos ang bahay namin para sa kasal ngayong taon. Buti na lang hindi ka pumunta sa dagat ngayon. Baka naipit ka sa mga batuhan. Kawawa ka nun.
Malakas ang alon at hangin doon ngayon. Kung may tao doon ngayon, siguradong matatangay ng alon. Aze, tingnan mo kung sapat na ito. Ate, ano ang laman nito? Ito ang mga inihanda ko para kay Yuru. Pero, ang pamilya G ay mayaman sa lungsod. Hindi ko alam kung magugustuhan niya ang mga ito. Bahala na. Ilang taon na ang nakalipas mula nang ipakasal ako ng nanay ko. Ni hindi ko pa siya nakikita. Ganito na lang, pupunta tayo sa lungsod sa susunod na araw. Bisitahin natin ang pamilya G para malaman ang totoo. Siege. Tumawag ang magiging biyenan mo. Malapit na ang kasal, siguro para pag-usapan ang mga detalye. Tito G, ano po ang kailangan? Sa oras na ito, dapat nating na ng aking pangalawang anak na si GQ, ang inyong lugar at naipaliwanag na ang lahat. GQ. Hindi ba yan ang kapatid ni Yuru? Narito na rin siya sa baybaying bayan. Tito G, ano po ang ibig sabihin ng sinabi ninyo? Kailan pumunta sa amin si GQ? Niloko ako ni Zhao Fangfang. Kung nasa baybayin si Jiang sa ganitong panahon, siguradong natangay na siya ng alon. Naubos na rin ang baterya ng phone ko. Hindi ko alam ang daan papunta sa baybaying bayan. Ano ang gagawin ko? Ano? Ipinakasal mo si Yuru sa iba. At pinapalit mo ang isa mong anak na si GQ. Tama. Ganito na lang ang mangyayari. Hindi na maaring si Yuru ang... Ibig sabihin, dumating na si GQ sa aming barangay. At matagal na siyang narito. Ate, ang dilim na sa labas at malakas pa ang ulan. Saan kaya siya pupunta? Tulong. Tulungan mo ako. Tulong. Ang pamilya ninyong Jiang, wala talagang pera. Mga probinsyano, huwag na kayong pumili. Pero, kung ayaw ng kapatid mong lalaki na pakasalan si GQ, itaboy mo na lang, huwag mo na akong ibalik. Sige, ganon na lang. Teka. Ate, kailangan kong hanapin siya. Baka may nangyari sa kanya. Malakas ang ulan, saan ka pupunta? GQ. Si Zhao Fangfang yun. Kuya Atse, Ate Yun, pupunta sana ako sa inyo. Saan kayo pupunta? Galing ka sa pantalan? Nakita mo ba ang isang estrangherang babae? Edad? Parang kasintanda Montag. Alam na kaya nila. Ang tungkol kay GQ. Itong corsage. Ito'y aking nakita sa daan, corsage. Kuya Atse, punta tayo sa inyo. Para ito sa kasal. Baka kay Jiki ito? Zhao Fangfang. Nakita mo ba siya kanina? Nasaan si GQ? Saan ba talaga siya? Saan ba ang pasukan ng Barangay Binhay? Baka ngayon na. Ang aking katapusan. Tulungan mo ako. Kuya Aze, huwag kang magalit, dadalhin kita sa kanya. Sige na, bilisan Montag. Madulas ang daan sa ulan. Hindi alam ni GQ ang daan dito. Sana walang mangyaring masama. Bilisan mo. GQ. Nasan ka? GQ. Hindi ko pa nakita si Kuya Aze na ganito ka-concern sa isang tao. Hindi ba't isa lang itong arranged marriage na hindi pa nakikita? At isa pa, pamalit lang siya. Karapat dapat siyang magdusa. Jicho, nasan ka?
Ate, okay ka lang? Naspray ng pa ako. Huwag mo na akong intindihin. Hanapin mo na si Jiki. Mag-isa siya at hindi pamilyar dito. Isang babae, sa liblib na lugar na ito, siguradong takot na takot siya. Ziga na. Sabihin mo, saan mo siya dinala? Ako, hindi ka talaga siya niloko, Ate Jiki. Siya ang nagsabing gusto niyang malaman muna ang paligid. Kaya ko siya inikot. Nagsisinungaling ka na naman. Kuya Aze, pakawalan mo ako, ang sakit. Fong Fong Jicho na yan. Kung may mangyaring masama, ikukulong ka, ikukulong. Sabihin mo na ang totoo, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Huling bises kong nakita si GQ, doon. Dalhin niyo ate ko sa bahay. Ako at si Zhao Fangfang ang hahanap. Kuya Atse, nasasaktan ako. Tingnan nyo, may tao sa beach. GQ, Atse, makingat kayo. Kuya Aze, huwag kang pupunta, malakas ang alon. Para lang kay GQ, isusugal mo ang buhay mo. kung pinakasalan na niya ang Jiang family. Pamilya na namin siya, pakawalan. Nakasuot siya ng pulang kasuotang pangkasal, siguradong si GQ. GQ, Malakas ang alon, buhay KPA, Swerte Montag. Hindi ko hahayaang agawin mo si Kuya Az. GQ, ikaw pala. Maaga namatay ang magulang, mahirap lang akong estudyante. Paano ako makakakuha ng 100 eh? Para sa operasyon ni ate. Ingat! Gusto mo bang mamatay? Wala namang silbi ang buhay ko. Ano ba? Parang pareho lang tayo ng edad. Tumakbo ang girlfriend mo sa iba. Ano ba sinasabi mo? Ang hirap ng pamilya ko. Sino bang babae ang magkakagusto sa akin? May problema ba sa pamilya mo? Ate ko lang ang pamilya ko. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad sa operasyon. Pero hindi pwede na isantabi mo ang buhay mo. Noon, namama si mama dahil hindi na operahan agad. Ito ang premyo ko sa Space Design Competition. Gamitin mo muna. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Lalaki ka, huwag kang magdalawang isip, tandaan mo. Kahit anong mangyari, huwag mong isantabi ang buhay mo basta buhay ka. May pag-asa pa, narinig mo ba? Gusto mo na naman agawin ang premyo ko. Bumili ng mamahaling gamit para kay Juru. Magmadali ka at bayaran mo ang hospital bill ng ate mo. Sandali. Palitan natin ang contact details kapag may pera na ako. Babayaran kita. Kung hindi man ito mapunta sa iyo, mawawala lang ito sa mga masasamang tao. Huwag mo nang bayaran, kung may pagkakataon, magkikita pa tayo. May pagkakataon. Tiyak na magkikita pa tayo. 5 taon ang lumipas. Hindi ko inakala na sa kasal tayo magkikita muli. Ikaw ay... GQ, tibayan mo, ihahatid na kita pauwi.
Ang liwanag. Nasa langit na ba ako? Hindi ah. Ito ay Binhay Village. Buhay pa ako. QQ, gising ka na, uminom ka ng mainit na tubig. Kagabi sa tabing dagat, napakahaba na iyong pagtayo sa hangin. Nginig ka na no? Pasensya na, sino ka? Ako ang ate ni Jiangtse. May ate pala si Jayangs. Mukhang mabait, pero hindi ko alam kung madali siyang kasama. Baka hindi ka sanay sa aming lumang bahay. Ang beachfront homestay na ito ay pag-ari naming magkapatid. Mas maganda ang kapaligiran, maaari kang manirahan muna dito. Ano ba ito? Napakaganda ng homestay na ito. Pag-aari ng pamilya Jayang. Ito, mali ang pagbukas nito. Hindi ba mahirap ang pamilya Jayang? Kahit ayaw mo, kailangan mong palitan si Yuro at pakasal sa probinsya ng Jiang. Tatay, ang kasunduan ni nanay para sa akin ay sa pamilya Zhu. Sisihin mo ang pamilya Jiang. Namatay na ang kanilang matanda. At hindi umunlad ang mga anak. Hanggang ngayon ay magsasaka pa rin, ang ate mo. Ay hindi pwedeng magdusa sa probinsya. Kaya ikaw na lang ang papalit. Ako. Kapatid, isipin mo kapag ikaw ang nagpakasal. Walang biyenan kaya walang away, at sariwa ang hangin sa probinsya. At isa pa, beach village iyon kapag ikaw ang nagpakasal. Maging mangingisda ka, hindi ba maganda? Pero, medyo mabaho lang. Kiki ang pamilya Jiang, walang negosyo, walang kayamanan, at ang ate mo ay may sakit. Hindi pwedeng magdusa doon. Dito, doon, at sa malayo doon. Ang Aze ang nagtayo ng homestay kasama ang mga taga rito. Kaming magkapatid ay may shares dito. Grabe, ang dami. Naku po, hindi ito paghihirap. Nag-asawa ako ng isang nakatagong mayamang probinsyano. Doon ay tanawin ng bundok, dito naman. Tanawin ng dagat, pili ka kung saan mo gusto. Hindi ito kahirapan, ito ay kayamanan. Parang pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ang buhay ko, GQ, ay bumangon na rin sa wakas. QQ, alam namin ang trato sa iyo ng pamilya mo. Alam na namin. Marami ka sigurong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Bukas ang isip namin kung ayaw mo. Pakasal sa kapatid ko, hindi ka namin pipilitin. Dahil lumaki ka sa lungsod, baka hindi ka sanay. Sa aming probinsya. Hindi, wala akong ganong iniisip. Kaya, payag kang pakasal kay Aze. Ngayon, hindi na ako makakabalik sa pamilya G. Mabait naman si ate yun sa akin. Basta't mabait si Jayangs kahit sa probinsya. Magnegosyo kasama nila, hindi naman masama kaysa sa lungsod. Kiki. Ha? Payag ako. Ayos. Ihahanda ko na ang kasal ninyo. Maghanda na tayo ng handaan. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya G. Sana ito na ang pinakamabuting plano. Kiki, tingnan mo tag. Ito ay, Maaga kaming nawala ng magulang, kaya ako ang naging ina. Ito, bilang ate ni Jiangtse. Ito ang bigay ko para sa iyo, kapag nagalit si Aze. Sabihin mo lang sa akin, ako ang bahala sa kanya. ang daming gintong pulsera, ang bigat. Naiinis ako, dapat akin ang mga ito. Kasalanan ng pamilya G. May tao ba sa labas? Sasabihin ko sa pamilya Zhao sa lungsod na kinuha nila ang isang pinagpalit na asawa para kunin ulit ng Zhao si GQ. Dahil ayaw din naman ng kapatid niyang pakasal, kaya Kuya Atse. akin pa rin SI Zhao Fengfeng. Nasa construction site si Aze, dadalhin kita sa kanya mamaya. Construction site, may bagong homestay ba? Zia ay. Nagtatayo ng bahay para sa inyong kasal. Ate, may bahay naman tayo, di ba? Itong lumang bahay, pamana pa to ng mga ninuno natin. Sanay na kami ni Aze dito, may sentimental value na sa akin. Ako naman.
Baka hindi ka comfortable dito. Ate, gusto kong tumira kasama mo. Salamat ate sa pag-aalaga mo sa akin. Sa totoo lang, okay na ako basta may matutuluyan. Hindi ako naghahangad ng sobra. Q, kailangan mong kalimutan ang pakiramdam ng hindi karapat-dapat. Nadulot ng pamilya mo. Ngayong kasama mo na ang pamilya namin. Masasaya na ang mga araw mo. Ate, simula nang mawala si nanay, wala nang. Nagmalasakit sa akin tulad mo. Ito para sa iyo. 888,000 ang dowry dito. Galing din to SA akin. Ayoko ate, ang laki nito, hindi ko kayang tanggapin. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Tandaan Montag. Bilang asawa mo sa pamilya namin, karapat dapat ka sa lahat ng magagandang bagay. CJ, Samahan kita kay Eze at sa daan. Ipakilala ko sa iyo ang Binhay Village. Tara. sa paglalakbay natin, napakaganda ng pag-unlad. Ng Binhay Village. May nagtuturo ba dito? May mga investor ba o hidden boss? Ang boss lang dito ay ang tanging college graduate. Sa amin, ang magiging asawa mo, si Jiangze. Siya ang nagpasimula ng lahat. Hindi lang yung mga homestay na nakita mo. Patty Live selling seafood, tour packages. Ginagawa rin ni Eze. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang yaman niya pala. Mga ilang bilyon lang. Bilyon? Hinaan mo, hindi alam ng iba na si Eze ang. Hidden boss dito. Kiki, pak pumunta ka sa lungsod. Huwag mong sasabihin sa iba. Huwag ipagmayabang ang kayamanan, naiintindihan ko. Tara, nasa bagong bahay si Eze. Naku, swerte ko talaga. Kung alam lang ni Jiro, na mayaman ang pamilya ni Jayang, hindi niya ako. Pipilitin na magpalit ng ikakasal. Tara na. Eze, dinala ko si QQ para makilala ka. Parang nakita ko na iyong mukha mo dati. Ingat! Naku, ito na ba ang perpektong mapapangasawa na nasa totoong buhay? Mayaman, gwapo, may negosyo at malakas pa ang baywang. May abs pa. Sobrang perpekto talaga. Nosebleed ka. Malapit tayo sa dagat. Hindi naman tuyo ang hangin dito. Bakit ka naka nosebleed? Masyado bang excited? Kaya nga sinasabi nilang si Aze ang pogi ng bangay. Unang kita pa lang, nahilo na agad ang babae. Atse, kailan mo kami imbitahin sa kasal? Depende po sa ate ko. Hello, ako si GQ. Hello. Space design ang major ko sa college. Kung kailangan ng disenyo para sa mga homestay o iba pang espasyo dito sa barangay, tumulong ako. Alam ko. Alam mo, ito ang premyo ko mula sa Space Design Competition. Ito muna, gamitin mo. Marami palang alam si Atse kay GKA. 5 taon lang hindi nagkita, nahihiya na ngayon? GQ, kitang-kita kung gaano ka-special para kay Aze. Parang magkakilala na kayo ng matagal. Kay at first meeting pa lang. Teka, saan ko ba nakita ang mukha na ito? Baka sa TikTok live. Isipin mo nga, Ingot. Magsiset na ako ng date para sa kasal ninyong dalawa. Hiki, lahat ng meron si Jiro. Magkakaroon ka rin. Salamat, ate. Siguro hindi maisip ni Jiro na makakakuha ako ng napakagwapo at mayamang asawa. Tamang-tama ang pagpapalit kay GPU ng mapapangasawa. Hindi na ako mahihirapan sa maliit na fishing village. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Ang sarap, Jiki. Tinatawag mo ako. Oo, Zenopia, meron bang. 2 GQ sa pamilya ninyo. Ang tangga kao. Muntik na hindi ka gets. Ako ang pumalit kay GQ para magpakasal sa pamilya Zhao. Ako nan gayon si Jiki. Mingxian. Hindi mo ba tinuruan siya ng mga alituntunin ng pamilya Zhao? Ma, si GK Kazi ay. Ano NGI?
mula nang ikinasal siya sa pamilya Zhao. Laging shopping ng shopping. Alam ba niya ang kalagayan ng pamilya Zhao ngayon? Ma, ano pong sinasabi ninyo? Ano ang nangyayari? Ano ang problema sa pamilya Zhao? Ano ang problema sa pera? Ano ang nangyayari, Mingxuan? Kahit pera para sa bag, pinapakialaman pa ng nanay mo. Gusto mo ba akong gumastos ng dot ko? Hindi yun ang ibig sabihin ng nanay natin. Ano ba talaga? Nakakainis. Kung hindi lang dahil sa utang ng kumpanya, at kailangan ang pera ng pamilya G para bayaran, hindi kita pakakasalan. GQ, pagkatapos kong brumadua, bumalik ako sa probinsya para magnegosyo. Kahit maraming tao ang natulungan ko at kumita ng milyon, pero sa labas. Sinasabi nila na lahat ng kita ng Binhay Village ay mapupunta sa isang misteryosong boss sa likod. Ang mga tao ay empleyado lang. Mahirap din ang pamilya Jiang. Yan ang gusto mong sabihin, di ba? Alam ko na lahat yan, sinabi na sa akin ng ate ko. Huwag ipagkalat ang yaman, naiintindihan ko. GQ, ganyan ang sitwasyon ko, gusto mo bang sumama sa akin? Tatay, siguradong may masama. Sabihin mo, Anong ugali mo, Untak? Pagkatapos mong ikasal sa probinsya, lalo kang nawalan ng modo, hindi mo man lang ako tinawag na tatay. ang tunay mong anak ay si Jiro lang. Isa lang akong hindi gusto, pwede mong itapon sa probinsya. Kasangkapan lang. Ikaf. Sige na, itanong ko sa'yo, sinabi mo sa text na. Ingatan ko ang mana ng nanay mo, at malapit na akong magkaroon ng masamang kapalaran. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagiging paborito mo sa loob ng maraming taon, malapit ng magbunga ng masama. Ingatan mo ang mana ng nanay ko para sa'yo. Zumagot ka. Hindi ko ulitin ang magandang salita, pero ang mana ng nanay ko, hindi mo ibibigay sa akin kahit piso. Mas mabuti pang mawala. Anong ibig mong sabihin na mas mabuti pang ang mawala? Ang perang yun ay, ibinigay ko na sa ate mo bilang dote. Wala akong dote, tapos magsasabi ka pa ng dote sa akin. At pinatalsik na ninyo ako. Huwag na ninyo akong guluhin. Ikaf. GQ, ang tahanan ay kung saan may pagmamahal. Hindi worth it ang magalit sa mga taong ito. Tama ka, mayroon na akong napakagandang asawa at biyenan. Hindi na kailangang makipag-away sa pamilya G. Ano na naman ang ginagawa mo? Bawal ka nang bumalik sa lungsod. Huwag mong guluhin ang buhay ng ate mo. Pagkatapos ng kasal, lalo na ang pamilya Xiao, ang pagpapalit ninyong dalawa ng kasal. Nagtatanggol ka na naman kay Jiro na plastic. Ano ba? Dapat ay block ang mga taong laging nagpapasama ng loob mo. Heto. Okay na, malamang malapit nang matapos magluto si ate, uwi na tayo. May ganito kagwapo at maalaga ng asawa ayaw pakasalan. Si Jiro ay pinili pang pakasalan. Yung Zhu family na malapit ng mabangkarot, ang cute mo. Magsalita ka naman, Mingxuan. May problema ba talaga? Vala. Kanina lang si mama. Madam, young master, may tao mula sa Binhay Village sa gate. Binhay Village? Lalaki o babae? Babay po. Mukhang kapareho ng edad niyong madam. Ano? Baka si Jiki? Mamaya, haharapin ko mismo ang Zhao family para ibunyag. Ang totoong nangyari sa pagpapalit ni GQ at ng kapatid niya. Pagkatapos, si Azij ay akin pa rin. Jiki, bakit ka nagpapanik? Kilala mo ba ang taga Binhay Village? Dapat hindi eh. Sinabi mo pa nga ayaw mo sa probinsya. May kamag-anak ba ang G family sa Binhay Village? Wawala, ako lang. Talaga bang si GQ ang nagpunta dito? Gusto niyang magpalit-pabalik? Hindi pwede. Ayokong mapunta sa maliit na fishing village. Gusto kong maging yung madam ng Zhao family, yung master, tingnan niyo po. Papapasukin ba natin? Ako na. Ako na ang sasalubong sa kanya. Mingxian. Si Jiki na, panik. May tinatago kaya siya sa atin? Hindi importante. Ngayon, kailangan nating kunin agad ang pera ni Jichong at ilipat sa pangalan ng Zhao family para mabayaran ang utang ng company. Tama, kung walang pondo ang company. Young Development Project SA Bulo Village. Hindi ibibigay sa atin. Plano kong bisitahin agad. Ang may-ari ng Binhay Village, sabi nila sa loob lang ng 3 taon. Naging top isa 0 resort sa buong probinsya, ang maliit na fishing village. Gusto kong matuto sa kanya.
ang renovation ng lumang village. Tinanong ko ng palihim ang kaibigan ko, misteryoso raw itong tao. Hindi nila malaman kung sino. Nakausap ko na ang village chief ng Binhay, sabi niya. Magbibigay sila ng sagot mamayang gabi, hintayin muna natin. Hindi pa naman naayos ang butas sa pera ng kumpanya natin. Galing ka sa Binhay Village? Oo, tama. Sa edad at itsura mo, baka ikaw. Si natin mo? Ikaf. Ano NG kalokohan yan? Ako si Jiki. Kung wala kang ginagawa, umuwi ka na sa probinsya. Palayasin siya. Alice, anong ginagawa mo? Labas. Gusto kong makita kayo. Tagapamahala ng pamilya Zhao. Bitawan mo ako. Labas. Hawakan siya. Labas. Ano NG ginagawa ninyo? Anong nangyayari? Ikaw ang binata ng pamilya Zhao, di ba? Ang babaeng pinakasalan mo, hindi talaga si GQ. Ano NG kalokohan yan, probinsyana? Gayon din. Pupunitin ka o ang bibig montag. Peke kang Jiki, di montag kayang aminin? Ayaw mo lang magpakasal sa amin sa probinsya, di ba? Kung may lakas ka, huwag mong ipaasawa ang kapatid mo. Tumahimik ka. Ano NG hinihintay montag? Palayasin mo siya. Mingtsuan, baka siya ang isang anak ng pamilya G. Bahala na kung sino siya, basta nasa kanya ang kayamanan ng pamilya G. Oo, kahit si G Europea. Walang problema. Tama na, tama na. Probinsyana, umuwi ka na kung saan ka galing. Okay ka lang? Hindi ka nakalmot ng munting to? Gusto mong magpatingin sa ospital? Baka may virus, tong manting, tu. Mazama, yon. Parehong ina at anak. Naniniwala sa akin. Naloko kayo, hindi zia si Jiki. Ate ni Jiki zia, si Jiyoro. Mingswan, ako. Alam ka o. Umuwi ka muna kay mama, alisin ka o muna, tong manting, tu. Bago ang lahat. Ikaf, wag kang alis. Puntahan mo ang probinsya at kunin mo ang kapatid mo. Huwag mo siyang pahintulutang makulit kay Eze. Tama na. Sabihin ko sa'yo, nasa lungsod tayo. Hindi sa Binhay Village. Kung di ka alis, pwedeng kasuhan kita ng pagpasok ng walang pahintulo. At sinira ang reputasyon ng asawa ko. Sige, kasuhan montag. Para malaman nila kung sino talaga ang asawa mo. Si Jiki ba o si Jiyoro? Ikaf, Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? sabihin ko sa'yo, alam ko kung sino ang asawa ko. Probinsyana, huwag kang makialam sa pamilya namin. Umalis ka na. Ibig mong sabihin, kahit alam mong hindi siya ang tunay mong mapapangasawa, wala lang sa'yo. Walang pakialam ka? Anong pakialam mo, probinsyana? Mga usapang lungsod, tu. Kadiri, umuwi ka na sa maliit mong nayon. Layas. Ni hindi man lang niya pinahalagahan ang kanyang mapapangasawa. Hindi pwede. Dapat may gawin ako. Kailangan kong palisin si GQ kay Kuya Asi. Okay lang yan, Yuru. Basta mahal montag ang anak kao. Hindi importante kung sino ka bago ka naging Zhao. Tama. Basta tunay ang pagmamahalan natin. Walang saysayang kasunduang pagkabata. Seryoso pala talaga sila sa akin. Siguro dapat baguhin ko na ang ugali ko at maging mabait sa kanila. Tama ka diyan. At Yuru, ikaw ang minamahal na anak ng magulang mo. Isang karangalan sa pamilya namin ang pagpapakasal mo rito. Salamat, nanay, at hindi mo ako sinisisi. Kahit ako ang pumalit sa kapatid kong si GQ, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Bigla na lang niyang gustong magpakasal sa probinsya. Bilang ete, tinupad ko na lang ang kasunduan ng ating pamilya at pinakasalan si Zhao. Pero matagal ko nang gusto si Mingtsuan. Kaya parang natupad din ang pangarap ko. Mabuti naman. Basta't mahal montag ang anak kao, okay na yan. Yuru, may hihilingin sana ako. Natulong sa'yo. Pamilya na tayo, huwag kang mahiya. Yung kumpanya natin, may plano kaming magtayo ng resort. Kulang lang sa pondo. Pwede bang hiramin muna? Yung dote na binigay ng tatay mo? Sige. Talaga? Ang galing ng manugang ko. Tatawagan ko na ang punong bayan ng Binhay Village. At bisitahin sila sa lalong madaling panahon. Atse, Punong bayan, bakit ka na parito sa ganitong oras? magandang balita. May importante kang bisita galing sa lungsod. Gusto raw niyang matuto sa'yo tungkol sa pagpapaunlad ng resort.
para magkaroon ng ideya. Hindi ba't napagkasunduan natin na? Hindi ibubunyag ang tunay na pagkatao ni Ez. Pero yung mga naunang gustong makipagkita sa kanya, hindi naman sila mapagkakatiwalaan. Iba ito. Sabi nila, yung CE ay galing sa top 5 na kumpanya sa Haicheng. Top 5. At galing sa Haicheng. Baka si Zuming Suan yun. Hindi niya sinabi kung sino talaga, basta. Gusto kong mag-develop ng bagong proyekto ng resort. Secret muna. Atse, tingnan Montag. Ito, Noong una, pinamunuan ni Aze ang mga tao sa ating barangay para baguhin ang baybayin. Para mas umunlad ang buhay ng mga tao sa ating barangay. Bigla ka na lang sumali sa usapin ng ibang barangay. Sige, naintindihan ko na ang ibig niyong sabihin. Kaya ako. Agat-agat ka o ziyang zazagutin. Kapitan, sandali. ano yon QQ? Interesado ka sa proyekto ng resort. Ito talaga ay bagong oportunidad at gusto ko talaga. Samantalahin ang pagkakataong ito para matuto mula sa simula tungkol sa pamamahala ng resort. Pero kahit ako, kung iisipin ko mula sa pananaw mo, dapat talagang subukan. Bakit, Kiki? Tingnan mo, noong binuo ni Aze ang baybayin. Mas para sa mga tao, pero ngayon iba na. May karanasan na si Aze at ngayon may sakto ring pagkakataon para subukan. Dapat talagang i-try. Ito, Atse. Basta, susunod kami sa'yo. Dahil ikaw ang nagpaunlad sa mga tao sa baybayin. Susuportahan namin ang desisyon mo. Para naman sa sarili mo. Basta ngayon, sapat na ang kinikita at ang operasyon sa barangay. Ay unti-unting nagiging stable, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Tama si Kiki, Atse, ngayon. Hindi ka pa 30 at magaling ka sa pagbabago ng lumang barangay. Huwag mong itago ang kakayahan mo. Lumabas ka. Para makita ng iba. Kung hindi mo gagamitin ang talento mo, baka kunin ito ng langit. Sige, itakda na natin ang oras. Nagmamadali sila, tatawagan ko na agad. Uwi na ako. Mingtsuan, tilatawag ng kapitan. Naliligo ako, zagutin Montag, baka. Bukas na tayo pupunta. Siege. Hello, kapitan ng baybayin? Naliligo ang asawa ko, pwede mo sakin sabihin. Pumayag na ang amo namin sa baybayin na makipagkita sa asawa mo. Para pag-usapan. Kailan ba yun? Sa weekend, Itakda natin sa weekend, tapos pumunta kayo sa baybayin, dadalhin ko kayo para makilala ang amo namin. Sige, ang ganda. Sasabihin ko agad sa asawa ko. Mingtsuan, napakagandang balita. Sige, uwi na ako. Nga pala, Aze. Kapag naayos na ang kasal ninyong dalawa, sabihin mo sa akin, ha? CJ, Alis na ako. kakaiba yung boses kanina. Parang si Jiyuru talaga. anong nangyari? Wala. Naisip ko lang yung taong hahanapin mo. Baka kilala ko. Kilala mo? Hindi na, wala namang kinalaman ang pamilya G. Nasaan ang barangay captain? Sabi ko bibigyan ko siya ng tubig. Umalis na ang barangay captain. Tinanong pa niya, kung kailan ang kasal niyo ni QQ, ate. Naayos mo na ba? Pinacheck ka una, essay weekend. Bakit ka nagulat? Pinakamagandang araw ng taon ang weekend na to. Plano ka upian ka. Sabihin sa inyo mamaya. Sa weekend din yung bisita ng may-ari ng resort. Kay Aze, kakaschedule lang. Ito. Pwedeng sabay na lang sila sa kasal ninyo. Para makita nila kung gaano kaganda ang pagbabago. Sa ating bayan dahil kay Eze. QQ, ikaw ang magdedesisyon, susunod ako sa'yo. Kung sila Jiyuru at asawa niya. Ang bisita. Magandang pagkakataon para makita niya sa kasal ko. Kung gaano ako kamahal. Ng pamilyang Jayang na minamaliit niya. Tay, Nay, pupunta ako sa bayan sa weekend. Ano? Pinaghirapan nating linlangin si GQ. Para ikasal sa maliit na bayan, tapos ikaw ang pupunta. Ano NG balak Montag? Baka nagsisisi ka na at gusto mong pakasal sa mahira. Tumigil ka nga.
Imposibleng gustuhin ni Yuru. Naiwan ang yaman ng pamilya Zhao para sa simpleng buhay sa bayan. Sige na. Hindi ako magpapakasal sa probinsya. Pupunta ako para tulungan si Mingsuan sa proyekto. Proyekto? Maganda raw ang development project sa bayan. Pero hindi pa nagpapakita ang may-ari. So, nakakonekta na si Zhao Mingchuan. SA kanya? Nung narinig ng boss na si Mingsuan, ang pupunta para mag-aral, pumayag agad. Ayos. Ang Zhao Group talaga, top 5 sa Hecheng. Ang galing ng dating. Sverte neten at may Yuru tayo. Swertingswerte si Mingsuan SA kanya. Kung si GQ ang napangasawa niya, baka nagkandaleche-leche na ang Zhao Group. Si Jikin gayon, napangasawa niya yung. Pobre sa probinsya. EDI lalo silang humirap? Bahala siya sa buhay niya. Basta ang importante, umunlad ang buhay. Ni Yuru. Tama? Kalimutan na yung CGQ. Minamalas pa ako. Sabi niya, madudulas ka sa pagiging unfair mo. Sabi pa, mawawala lang bigla ang pera natin. Katarant aduhan. Nasa akin ang pera. Et balak kao. Maglalagay ako ng pondo sa kumpanya ni Mingsuan para sa resort project. Dadami lang ang pera natin. Oo. Sa tingin ko, nainggit lang si GQ sa'yo. O, pagpunta mo sa weekend, sampalan mo ng realidad. Dapat manatili lang siya sa Binhay Village. Huwag siyang mangarap sa pera ng pamilya G. Jiki, mamaya, ako mismo. Ang magtuturo sa'yo kung paano maging tao. May kasal dito sa Binhay Village ngayon? Ang sosyal para sa isang maliit na barangay. Baka. Konektado sa boss na nakausap natin? Jiki. Totoo palang napangasawa ng taga Binhay Village ang kapatid mo. Bakit hindi kami huminto? Ex-kao naman siya. Gusto ko sanang makita ang itsura. Dapat kasal na sila ni GQ noong 1 linggo. Sino kaya yung nasa sasakyan? Jojo, kung ano ang maroon SIGuro. Hindi pa pahuli ang pamilya Jiang. Tiwasay na ang buhay mo, tapos na ang hirap sa syudad. Simula ngayon, masaya na tayo. Tama si Naaze at yun, tahanan ay kung saan may pagmamahal. Tutulungan ko si Aze na paunlarin ang turismo. Dito sa Binhay Village. Jiro, bakit siya tumatawag? Jicho, kanina BA NASA. Huastal Rot NG Binhay Village ka? Ano nang pakialam mo? Wala na akong kinalaman sa pamilya G. Wala nang anumang relasyon. Ikaf. Pumunta ako sa inyong baryo para pag-usapan ang proyekto. Mamaya, bilang ete mo, gusto kong makita kung paano ka nabubuhay. SA kahirapan. Pag-usapan ang proyekto. Kasama mo ba ang asawa mo? Huwag mong isipin si Mingsuan. Sabi niya mahal niya ako. Huwag mong subukang akitin si Mingsuan mamaya. Talagang silang mag-asawa ang bumisita kay Aze. Magsalita ka naman. Saan kayo nakatira? Saang sira-sirang bahay? Pagkatapos ko dito, pupuntahan kita para pagtawanan. Pagkatawanan, mamaya ikaw ang mapapahiya, ate. Huwag kang magyabang. Sinabi ni tatay na binalok mo siya, at sinumpa mo kami. Ngayon, pumunta ako sa Binhay Village para turuan ka kung paano maging tao. Mamaya na lang tayo magkita. Gusto kong makita kung paano kayo magmamakaawa sa asawa ko. Ikaf. Ang lakas ng loob mong ibaba ang tawag ko. Parang hindi maganda ang relasyon mo sa kapatid mo. Anak siya ng dating asawa ng tatay ko. Siyempre hindi maganda. Hoy, Ju Mingsuan. Baka naman may gusto ka sa kanya? Hindi. Imposible. Hindi ko nga siya nakikita kahit minsan. Zanan ga. Kung hindi, wala kang makukuhang pera sa akin. Para magtayo ng resort. Kung hindi lang kailangan ang yaman ng pamilya G, mas gugustuhin ko pang mag-isa kaysa pakasalan ka. Ang cute nito. GQ, hintayin mo ako sa sira-sirang bahay mo. Pagkatapos ko dito, tuturuan kita ng leksyon para mapuot sa iyo ang biyenan mo.
kumain kayo ng mabuti. Tara, kumain na. Atse, hindi ba next year ang kasal niyo? Bakit napakaaga? Hindi ko naman pwedeng sabihin na ako ang pumalit kay Jiru. Para ikasal, di ba? Pinili ko ang araw na ito dahil ito ang pinakamagandang araw sa susunod na 10 taon. Kaya minadali na namin ang kasal. Pero ase, Wala pa kayong bahay para sa bagong kasal. Ang asawa mong taga-city, kaya ba niyang tumira sa lumang bahay natin? Maraming magagandang homestay sa barangay natin. Ang QQ ko kahit saan pwedeng tumira. Hindi dahil sa mansyon ng Giants. Ako nagpakasal dito. Ang importante, masaya kami ni Aze sa buhay namin. Mabuti naman. Magandang asawa ang kayang magtiis ng hirap. Mabuti sa inyong dalawa. Aze, samahan mo ako sa may entrada ng barangay. Dumating na ang mga regalo mula sa mga kamag-anak sa ibang lugar. Ate, may regalo pa? Medyo sobra naman yata. Hindi naman. Kailangang talunin natin yung Jiru. para pagsisihan niya ng husto. Atse, sabay tayo. Sige, una na ako. Kayong mga lasinggo, huwag ninyong painumin ng alak si QQ. Kung gusto Montag, konti lang. Pero kung may pipilit sa'yo, nagawin ang ayaw mo, suntukin mo, ate ang bahala sa'yo. Sige, susundin ko ang ate. Una na ako. Sige, Tara, magsaya kayo. Maganda naman pala ang development dito sa barangay. Pero nasaan na kaya yung may-ari? Kapitan, hindi sumasagot sa tawag ko. Baka niloloko tayo? Tingnan natin sa unahan. Yata yung kasal na nakita natin kanina. Tira sa lumang bahay, walang kinalaman sa may-ari. Titingnan ka o kung si Jikin ga ang ikakasal. Hintayin Montag ako. Pupunta na ako sa entrada. GQ, ikaw pala talaga ang ikakasal. Ito pala ang dati. Na nakatakdang pakasal sa akin na GQ. Mukhang mas matino kaysa kay Jiro. Ang cute-cute mo, mas responsible. Tumigil ka. Kanina pa kita kinakausap. Hindi mo ba naririnig? Bingi kabi ah? Bitawan mo. Mabuting aso, hindi humaharang. Dapat lang. Huwag kang alis. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Noong 1 linggo lang ikinasal. Bakit ngayon may kasal na naman? Hindi ito bahay ng Jai, wala kang karapatan. Nautusan ako. Ikaf. Ate mo ako, ganyan ka makipag-usap sa akin? Sage, bilang et mo. Ituturo ko sa'yo kung paano maging tao. Bitawan mo ako. CJ, Juro, okay ka lang? Galit na galit ako. Juming Suan. Bagbugin mo siya. suntukin mo ako, Zuming Suan. May lakas ka ba? Ako. Sauming Tsuan, inaapi niya ang asawa mo. Walang kwenta ka, anong ginagawa mo? Baby. Pag nalipat na ang pera mo, hiwalayan kita agad. Pumunta kayo sa binhaing bayan para bisitahin ang asawa ko, di ba? Azawa Montag? Ang boss na pupuntahan namin, apelido ba niya ay Jiang? Hindi siya naglalabas ng kahit anong impormasyon sa publiko. Hindi rin sinabi sa akin ng barangay captain. Hindi ka o rin alam. Di hindi siya, Jiki. Asawa mo ay isang mahirap lang. Huwag kang magmalaki, nagpapanggap ka lang sa totoong mayaman. Kung mahirap o mayaman ang asawa ko, malalaman niyo pagdala nila. Ang napakalaking dote pabalik. Barangay Captain. Aze, tingnan mo, ito ay mula sa mga taong tinulungan mo dati, na hindi nakauwi para sa kasal. Sabi nila, wala kang kailangan. Kaya itong mga material na bagay na lang ang ibinigay bilang dote para kay GQ. 8. Itatanggap ba natin ito? Para sa mga nagbigay, hindi naman ito malaking bagay. Pero ang dami, wala tayong paglalagyan. Kahit walang paglalagyan, tatanggapin pa rin. Regalo sa kasal. Masamang pangitain kung isa sa uli, Aze. Maami kang naitulong sa kanila noon. Ngayon, ang mga bagay na ito ay maliit na lang. Sige, ilipat muna natin ang mga nasa kahon. Hindi naman ito bagay dito. Jiki. Bakit parang tanga ka na nung napunta ka sa probinsya? Para ka na ring taga-probinsya. Hinampas Montag ako, Ikaf. Dapat ka talagang hampasin pag minamaliit mo ang taga-probinsya. At saka,
Pumunta kayo rito para humingi ng pabor, di ba? Hindi naman kayo mas mataas. Ang hinahanap namin ay ang tunay na may-ari ng pagpapaunlad sa bayang ito. Iba siya sa mga taga rito. Baka nakatira lang siya sa isang malaking bahay dito sa baryo. Malaking bahay. Kung tutuusin, pwedeng ayusin ang lumang bahay na ito. Pag-uusapan ko na lang sa asawa ko. Dalhin mo na kami sa barangay captain. Alam mo kung nasaan siya. Nga, huwag mong istorbohin ang importante naming lakad. Bilisan mo. Importanteng lakad. Kung importante ang usapan, pag-usapan natin ang tungkol sa inyo. Malaking pangyayari sa pamilya Zhu. Ano ba ang ibig mong sabihin? Jiro, gusto mo bang malaman? Ito may minisuan. Sa pagpapakasal sa'yo. Jiro, gusto mo bang malaman? Ito may minisuan. Sa pagpapakasal sa'yo. Jiki, alam mo, na PA, gusto kong gamitin ang pera ng pamilya G. Pabayaran ang utang ng kumpanya. Hindi dapat ganito. Mingtsuan, may tinatago ka ba talaga sa akin? Simula nang ikinasal siya sa pamilya Zhao, araw-araw siyang namimili. Alam ba niya ang kalagayan ng pamilya Zhao ngayon? Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Anong kalagayan? Ano ang nangyayari sa pamilya Zhao? May problema ba sa pera? Mingxian, ikaw. Yuru, ikaw ay parte ng pamilya Zhao. Siya, tiyak na gusto niyang paghiwalayin tayo. Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Ako, paghiwalayin kayo. Sana nga kayong dalawa ay magsama habang buhay. At huwag nang maghiwalay. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin kanina? Pwede mong tingnan ang financial status ng Zhu Group. Malalaman mo rin ang totoo. Ano ba ang sinasabi mo? Tigil. Zeno kayo? May lakas ng loob kayong saktan ang asawa ni Aze. Lumabas na kayong lahat. Bilis, sinasaktan ang babaeng ikakasal. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang asawa ni Aze? Parang ayaw niyang mabuhay. Mingxuan, ano ang gagawin natin? Mukhang delikado ang mga taong ito. Ikaw ang gustong manakit kay GQ kanina, hindi ako. Ikaf, isinisi mo lahat sa akin. Kayong dalawa, kapag may problema, naghihiwalay. Magaling. Akala ko ba maganda ang relasyon ninyo? Huwag kang magyabang. Wala kaming ginawa sa iyo. Kung papayagan mong saktan nila ako, tatawag ako ng pulis. Pulis? Nakita ko kanina, ikaw ang gustong manakit. Anong kamay ang ginamit mo para saktan ang asawa ni Aze? Bigyan mo ako ng kusilyo. Hindi. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi ko talaga siya sinaktan. Huwag mong putulin ang kamay ko. Kuya, pakiusap, patawarin mo na ang asawa ko. Tingnan mo si GQ, ayos lang siya. Wala kaming ginawa. Oo. Ano ang ginagawa ninyo? Vitamin N, yo AKO. Asawa mo siya. Ikaw ba ang nag-utos na pahirapan niya ang asawa ni Az? Jiki. Yung suot nila, parang taga-siudat. May panek, abayang giat kayo noon. Kaya pumunta sila dito, sa Barangay Binhay para. Jiki, huwag kang mata ko. Paalaman si Atse. Nandito kami. Walang makakapanggulo sa'yo. Walang makakapanggulo sa'yo. Mas mabuti pa ang trato sa akin ng mga kamag-anak ni Aze. Kaysa kay Jixyong, yung walang utang na loob na ama niya. Sayang ang 20 taon ko sa pamilya G. Jiki, ate Montag ako. Pakios up. Pabayaan mo na kaming dalawa. Oo, Jiki, Kuya Montag ako. Pakios up. Pabayaan mo na kaming dalawa. Anong nangyayari? Magkakamag-anak pala kayo? Bakit ngayon ko lang nalaman na may anak na babae ang pamilya G? Jiki, Pinsan Montag be Asia? Ano NG nangyari? Magkapatid kami sa ama, yun lang. Wala na akong kinalaman. Sa pamilya G. Wag kang magmagaling. Galit ka lang. Dahil hindi ka nakapag-asawa ng mayaman. Juro, bilang magkakapamilya tayo noon. Ito na ang huling babala ko sa iyo. Si Zuming Suan, ang pakakasalan kanya, ay para lang makuha ang mana na naiwan ng ina ko sa pamilya G. At magamit para punan ang problema sa pera ng kumpanya ng pamilya Zhu. Anong sinasabi mo? Alam na pala niya talaga, tungkol sa pera, ng kumpanya natin. Huwag kang maniwala sa kanya, hindi kayo magkagusto. Bakit bigla na lang siya magsasabi ng totoo? Bakit bigla na lang siya magsasabi ng totoo? Maayos ang takbo ng kumpanya namin. Walang problema sa pera. Konti na lang ang natitira. Si GQ, gustong siraan ng harap-harapan. Ang asawa ko sa mga to. Para lang mapatunayang mas maganda ang napangasawa niya. Oy, anong ginagawa mo? Mangami sila,
Hindi natin sila kayang talunin. May mas importante tayong gagawin. Kailangan na nating umalis. Nandito kami sa Barangay Binhay para. Kausapin yung negosyante. Huwag tayong magpadala sa galit. Balikan na lang natin si GQ sa susunod. Dalhin niyo na kami kay Kapitan. May importante kaming usapan. Hindi ba gusto mo lang dalhin kayo ng barangay captain sa asawa ko? Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Babalik na ang asawa ko at ang barangay captain. Mukhang mas lalo kang naging tanga nang ikinasal ka sa probinsya. Ang hinahanap namin ay ang tunay na may-ari ng Binhay Village. Paano naman magiging asawa mong mahirap yon? Jiki, itong kaibigan Montag. Parang walang utak talaga. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naintindihan? Ano bang kalahiting kapatid? Si Jiki ang talino. Ito si Jiro, tiyak naman na niya. Ang katangahan ng nanay niya. Hikaf. Bigla-bigla na lang hahanap ng may-ari, kung alam lang ni Atse. Na ganito kakite ang bisita. Kaya hindi siya magpapakita. Narinig mo? Babalik na ang asawa ko. Nandito lang ako, titingnan ko kung paano. Kayo makikiusap sa asawa ko. Ate, dalhin mo muna ito. Ako na bahala sa mga natitirang sasakyan. Ziga. Kapag nakita ni GPU ang dami ng bigay. Baka mahimatay siya sa gulat. Tara na. Dalhin mo na kami sa barangay captain. Wala akong oras para sa drama mo. Bitawan mo. Hikaf. Jiki, ganito ka PASA Ate Montag? Kung ikaw ang inapi niya at ng nanay niya ng 20 taon, gusto mo pa bang tawaging ate siya? Ako. GQ, maaga namatay ang nanay mo, si Papa at ang nanay ko. Ang nagpalaki sa iyo. Ngayon, hindi mo lang binlok si Papa. Pinagsismisan mo pa ang nanay ko. Wala ka bang konsensya? Ang konsensya ay para sa mga karapat-dapat. Sa bulok niyong pamilya, kami ni GQ. Ay sawa na sa loob ng 20 taon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang tahanan ay kung saan may pagmamahal. Yang malamig na lugar sa syudad. Ang tahanan nyo, ang Binhay Village. Ang tahanan ni GQ. Tama SIGQ, ngayon ang Binhay Village. Ay maunlad na, dito hindi ka magdaranas. Kahit kaunting hira. Ang galing-galing ni Azi, dito kayo, ay mas magiging masaya kaysa sa syudad. Mga mangmang. Lahat kayo ay mga mangmang. Mingtsuan, tawagan mo na. Ang barangay captain. Mahigit 10 bises ko na siyang tinawagan, hindi sumasagot. Baka naloko tayo? Si Barangay Captain, tumawag na rin sa wakas. Ang ganda. Si GQ, darating na ang barangay captain at dadalhin kami para makilala ang tunay na may-ari ng Binhay Village. Mamaya, sasabihin ko sa kanya na pinapanggap mo ang asawa mo bilang siya. Pagkatapos, maghintay kayong mag-asawa na mapaalis sa barangay. At mawalan ng tirahan. Aze, tandaan mo, kayo ang lumapit sa kanya. Hinding-hindi niya kayo tutulungan. Hoy, Barangay Captain, nasaan ka na? Ay, pasensya na, ang dami kong ginagawa ngayon. Nakalimutan ko talaga. Nasaan na kayo ngayon? Pupuntahan ko na kayo. Kasama ang may-ari. May kasal dito, hintayin ko kayo. Barangay Captain, Bilizan MO. May ta dito. Na nagpapanggap bilang may-ari ng inyong barangay. Ano? May nagpapangga? Hintayin niyo ako, pupunta na ako diyan. Barangay Captain, anong nangyari? Bakit ang seryoso mo? Hindi ba't may napag-usapan tayo kanina? May importante raw na bisita na pupunta sa iyo? Nandiyan na sila sa lumang bahay mo, naghihintay sa iyo. Kanina pa may nagsasabing may nagpapanggap bilang ikaw. Nagpapanggap bilang ako. Pupunta ako para tingnan. Narinig mo tag PA, GK? Darating na ang barangay captain kasama ang may-ari. Para ipahiya ka. Narinig ko na lahat ng kita ng Binhay Village ay mapupunta sa tunay na may-ari. Ayong mga taga-barangay, empleyado lang kayo. Pagdating niya, kapag nasyahan siya sa akin, baka izumbong ka o kayo. Gusto niyang isumbong tayo kay Azi. Pakinggan niyo ang katatawanan nito. Kahit bumagsak ang langit, hindi kailanman. Kakampihan ni Aze ang mga tulad ninyo. Magmatigas kayo ngayon, mamaya, pagdudusahan niyo ito. Jiro, talagang pasasalamatan kita. Dahil ikaw ang napangasawa ng isang ganyang asawa. Kung hindi, baka daan-daang beses na akong nagka-stupid ata. Sino ang tinatawag mong tanga? Ako, si Juming Swan, mayaman. Basta may pera ako. Tama, mayaman ang asawa ko. Ang asawa mo. Kasal nyo ngayon, hindi kaya dahil sa kahirapan. Ay nagtago na lang siya sa bahay. Hindi ba't dahil lang sa mana ng nanay ko? Kaya ka ganyan? Mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na yaman.
Isang hampas lupa, makikipagkumpetensya sa akin sa yaman? Nakakatawa. GQ, kung talagang mayaman ang pamilya mo, tulad ng sinasabi mo, edi, Ano ang gagawin mo? Ang asawa ko ay naglalive, pumupunta sa kulungan ng baboy sa inyong baryo para kumain ng Thai. may ganitong hilig pala siya? Ang dumi naman nito. Kahit papaano, si GQ ay napangasawa ng isang mahirap na magsasaka. Imposibleng mayaman siya. Ngayon din, tatalon ka sa kulungan ng baboy na ito. Ate, nasaan si Ace? Hindi ba kayo sabay pumunta? May ilan pang dowry, hindi ka siya sa bahay. Doon siya naghahanda. At saka, Ito si Mingsuan, ang halaga ng lahat ng perang ito. Ay mas mahalaga pa kaysa sa kayamanan ng pamilya Ji. Ngayon na napakamahal ng ginto, ang Zhao Group, kung mayroon lang kami nito, hindi na namin kailangang pakasalan si Jiuro at magpaawa sa kanya. Hindi tama, ang buong Binhay Village ay empleyado ng boss. Saan nila nakuha ang napakaraming ginto? Tiyak na peke ang lahat ng ito. Kiki, Zino Itong Dalawa? siya ang aking kapatid na babae sa ama, si Juru. Kaya pala siya ang dati, na dapat ikakasal kay Eze, si Jiuro. Mukhang malayo ang agwat kay GQ. Buti na lang ayaw niyang magpakasal, kaya nakuha ng pamilya Jiang. Ang napakagandang asawa na si GQ. Titingnan ko kung totoo o peke ang mga ito. Ano ba? Gusto mong nakawin ang dowry ni QQ. Nababaliw ka na ba? Sinasaktan montag ako? Alam montag di akong Zino ako? QQ, sino itong tumatahol? Ikaf, Siya ang asawa ni Juru. At siya rin ang Jumingsuan na pupunta ngayon para bisitahin si Aze. Kayo pala ang dalawang pupunta ngayon para bisitahin si Aze. Ang kapatid ko ay nasa entrada ng baryo, inaayos ang natitirang dowry, malapit na siyang dumating. kapatid montag? Siya ang tunay na kapatid na babae ng boss na pupuntahan ninyo ngayon. Isang probinsyana lang naman, hindi ba? Nang hahawak pa sa relasyon ng boss, talagang walang hiya. Jiki, nanggahas kang daktan ako. Dapat talaga sinisaan mo ang pinakamahalaga sa akin. Pinakamahalaga, ako, si Jiuro, ang tunay mong kapatid. Anong klaseng kapatid siya? Anong klaseng etka? Ang relasyon mo lang kay QQ ay... Pareho kayong G, pero siya ay inapi ninyo sa loob ng 20 taon. Ngayon, ako ang babawi ng lahat para sa kanya. Ikaf, Nababaliw ka na. Lahat kayo ay nababaliw. Juru, nakita ko na interesado ka sa mga dowry. Kung nagsisisi ka na ngayon, kung hindi ka ikakasal kay Aze, huli na ang lahat. Anong pagsisisi? Mga basura lang ito. Tingnan mo. Galing lang sa Hulisal Market para pampaganda. Aminado ako. Maganda ang development sa Binhaykon. Pero wala itong kinalaman. Kahit katiting sa inyo. Magaling lang talaga ang boss ninyo sa likod. Salamat sa pagkilala sa asawa ko. Huwag kang magpanggap. Mamaya, darating ang punong barangay kasama ang boss. Makikita nila ang totoong itsura ninyo. Umalis na kayo. Kasama ng mga basura ninyo. Nakakahiya kayo. Ay, ang tatapang ninyo. Hindi pa ba kayo natatakot? Paparating na si Aze at ang punong barangay. Gusto kong makita kung paano kayo lalabas sa sitwasyong ito. Okay na, mga kababayan. Tuloy lang kayo sa kainan. Huwag ninyo silang pansinin. Si. Balak ko pa sanang ipakilala kayo kay Aze. Pero mukhang napakatanga ninyo. kahit tuwan pa kayo ni Atse. Hindi ninyo matututunan ang pagpapaganda ng resort. Bumalik na lang kayo sa lungsod. Alice, Tumigil ka. Ano ba ang nangyayari sa punong barangay? Bakit hindi pa siya dumarating? May gagawin lang ako sa barangay. Ang boss na gusto ninyong makita. Papunta na. Malapit na siguro siya. Mabuti naman. Sabi ng punong barangay, malapit na ang boss. Ate, hintayin natin si Aze. tingnan montag, Mingswan. Zia ba yun? Ang boss na gusto nating makita. Ang formal ng suot, mukhang seryoso siya sa atin. Sage, salubungin natin. Siguro sila yung galing sa lungsod. Hindi, kasuotan yan para sa kasal. Ate, ano kaya ang mararamdaman ng dalawang iyan kapag nakita nila si Aze? Ang yabang nila sa barangay natin. Dapat palisin sila ni Aze pabalik sa lungsod. Siguro azawa ni Jiki yan. Hindi siya ang hinahanap natin. Sayang, Kumusta? Ako si... umalis ka diyan. Mingsuan, tanungin natin ang punong barangay. Ano ba talaga ang nangyayari? Pumunta tayo sa barangay at tanungin ng maayos kung ano ang problema sa punong barangay ng Binhaykon. Bakit hindi pa siya dinala sa akin?
Siya si Zuming Swan. Ako ang hinahanap ninyo. Mingsuan, ano ang sinabi niya kanina? Ano ba yan? Kung tama ang narinig ko, sinabi niya, ang boss na hinahanap natin, siya yon, naniniwala ka ba? Kanina, wala ba silang sinabi sa'yo? Mingswan, hindi Montag PABA maintindihan? Ito si Jiki. Ang mahirap na magiging asawa. Nagpapanggap na parang si GQ. Sinadya talagang manloko sa boss na yon. Talagang walang hiya. Ikaw na maliit na cute. Sinong walang hiya? Umalis ka na. Sa aming Binhay Village, hindi ka namin tatanggapin kailanman. Hindi ko kailangan yan. Pupunta na kami sa kapitan. Ngayon, dapat nasa Binhay Road na ang kapitan. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo na lang sa akin. Ano? Wala ang kapitan sa barangay. Sabi mismo ng kapitan, nasa barangay siya. Paano naman siya wala sa Binhay Village? Kanina, may kailangan ng kapitbahay na barangay sa kapitan. Pumunta siya para tumulong. Tumulong. Ano ba talaga ang nangyayari? Nasaan ang kapitan ng Binhay Village? Kahit ano pa ang dahilan nyo sa paghahanap sa kanya. Para hanapin ako, nandito na ako. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo na lang sa akin. Ikaw. Napansin ko, talagang magaling magpanggap ang pamilya ninyo. Buti na lang hindi ako napakasal dito. GQ, ikaw na lang ang magpakasal. Sa mahirap at mapagpanggap na Jiang family. Talagang salamat sa'yo. Tama na, Yuru. Si Asi ang hinahanap ninyo, ang nagpaunlad sa Binhay Village. Ang tunay na boss, kung hindi ka naniniwala. Eh di dalhin mo ang asawa mong malapit ng mabangkarote. Umalis ka na. Sino ang sinasabi mong mababangkarote? Maayos ang negosyo ng Zhao family. Wala kang karapatang magsalita. Isang probinsyana ka lang. Six na Mingsuan, kanina lang niloloko tayo ng mahirap na to. Puntahan na natin ang kapitan para magtanong. Para malaman ang totoo. Ang pamilya nila, puro panggap, nakakainis. Nakakasama silang dalawa, buti na lang hindi na natin sila makikita. Na pala, kanina nang wala ako. Ano ang sinabi nila sa'yo? Umuwi na muna tayo sa handaan. Kwentuhan na lang natin sa daan. Sina Zuming Swan at Juro. Ang taas ng tingin sa sarili, hindi nirespeto ang Binhay Village at mga tao rito. Sa pamilya nila, wala man lang isang mabuting tao. Paano mo plano ayusin ito? Ang kapitan ang bahala dito, hayaan mo siyang umuwi. Tama, kahit nandito ka sa harap ng dalawang kit na to, hindi sila naniniwala na ikaw ang taong gusto nilang makita. Yung dalawang tao na galing sa lungsod kanina, nag-imbita pa sila ng barangay captain. Nakakainis talaga, ang malas ng Binhay Village. Sana hindi na lang ako pumunta. Bakit nawawala ang barangay captain? Paano na tayo? Makikita ang boss. Barangay Captain. Sagutin mo na, tanungin mo kung ano ba talaga ang gusto niya. Barangay Captain, nasaan ka na? Nag-text na ako sa'yo. Bakit hindi mo tiningnan? Pupunta muna ako sa kabilang barangay. Yung boss na gusto niyong makita. Pupunta na diyan sa inyo. Hintayin niyo na lang. Doon. Siguro mahina lang ang signal sa barangay, kaya hindi nag-notify. Ibig sabihin, maghintay na lang tayo. At darating din yung boss. Yung text, tignan Montag. Ako, mahigit 10 taon na akong barangay captain dito sa Binhay Village. Hindi ako nagkakamali sa trabaho ko. Barangay Captain. Sinabi BANG Boss. Kung ano ang sasabihin sa amin. Meron. Eh di ba, pwedeng mag-set ng ibang oras? Mag-sorry, imbitahin natin siya. Imbitahin natin ang barangay captain. Kumain sa lungsod. Hindi na, ayaw niyang makita kayo. Ano? Alam na niya ang ginawa ninyo ngayon sa Binhay Village. Alam na niya lahat. Barangay Captain. Ano ba ibig mong sabihin? Ano ba ang mali naming ginawa? Maliit ang tingin ninyo sa aming mga taga-barangay. Bilang developer ng lumang barangay, kung ganyan, ang tingin ninyo sa amin, hindi na kailangang ituloy. Hindi ako. Sige na. Binabaan mo ako ng tawag. Barangay-barangay lang naman ito, mga mangingisda lang. Ang nakatira, ano ba ang ipagmamalaki nila? Gagawin ko talaga ang proyektong ito. Kahit walang tulong niya, sa pagpaplano, basta may pera, mas maganda ang magagawa ko. Aysa sa kanilang sira-sirang bangay. Sinusuportahan kita, Mingsuan. Gagawin mong mas maganda ang Bulao Village kaysa sa barangay ni GQ. Bukas ko na ipapadala ang pera. Sa kumpanya mo. Talaga? Salamat, Yuru. Jiki, wala kang makakamit na kahit ano. Na mas maganda sa akin. Pagdating ng pera, bayaran agad ang utang ng kumpanya. Hindi pa naman tapos ang usapin sa development rights ng Bulao Village.
Tumawag ako sa kaklase ko sa lungsod, sabi niya. Hindi pa napipirmahan ang development rights ng Bulao Village. Si Zuming Suan na yun. Ano ang ginagawa niya dito? QQ, kanina ka ulang narinig. Malapit na mabangkarote ang pamilya Zhao. Ano ba ang balak niyang i-develop? Bangkarote, mag-develop ng resort. Nanay, paano natin sosolusyonan ang malaking utang natin? Yung asawa ni Yixiong. Pagkatapos niyang maging kabit, nag-iwan ng malaking mana sa pamilya Ji. Pag ikinasal ka na kay GQ, gamitin natin ang pera nila para punan ang butas na ito. Uun ka, muntik ka unang makalimutan. May kasunduan ako kay GQ. Magandang plano ito. Kaya pala malapit ng mabangkarote ang pamilya Zhu. Alam ko na, si Zuming Suan. Sa harapan, humihingi siya ng payo kung paano pagandahin ang lumang baryo. Pero sa totoo lang, nagpapanggap lang siya para kay Juru. Ibig mong sabihin, gusto ni Zuming Suan. Nalokohin ang pamilya G para mabawi ang pera at punan ang butas sa kanyang kumpanya. Tama, Aze, yung kaklase mo sa lungsod. Kaya ba niyang isecure ang development rights ng Bulao Village? Siya ang may hawak ng baryong ito, walang problema. Tawagan mo siya, bukas pupunta tayo sa lungsod para bisitahin siya. Pumunta sa lungsod para makita siya. Gusto mo bang ako ang mamuno sa development ng Bulao Village? Ang talino mo, mas magaling ka kaysa sa dalawang tanga kanina. Mas magaling ka. Mas mabuti ito, QQ. Simulan mo na, marami naman tayong pera. Gastusin niyo kung ano ang gusto niyo. Susuportahan ko kayo. Salamat, ate. Jumingswan, kaya Montag ba talaga? Hindi ba't na-secure mo na ang development rights ng Bulao Village? Bakit ka pa pupunta sa may-ari? Malaking proyekto ito. Kailangan ng double check. Huwag kang mag-alala. Sa suporta mo, tayo. Mas maganda ang development kaysa sa baryo ni GQ. Yan ang gusto kong marinig. Dapat talunin natin si GQ. Ngayon. ZGQ. Bakit sila nandito? Pupunta rin ba sila para makita? Yuro, hintayin Montag ako. Nakakahiya, isuot mo na ang sapatos mo. Sige na, buti na lang walang ibang kakilala. Kaya pala tinatawag mo siyang Corgi. Siguro may mahalagang taong makikita ngayon. Kaya naglagay ng pangtaas. Tara na. Kung hindi ako nagkakamali, kayo rin ay narito para makipagkita. Sa tagapamahalan ng barangay walang pagtanda, di ba? Anong pakialam mo? Kayo naman, anong ginagawa ninyo rito? Pareho lang sa inyo. GQ, ibig mong sabihin, hindi mo ba gusto makipagkompetensya sa amin? Para sa karapatan sa pagpapaunlad, May pera ba kayo? Kilala ba ninyo ang tagapamahala? Alam ba ninyo kung paano i-renovate ang lumang baryo? Siguro, hindi nga kayo marunong gumuhit ng plano, di ba? huwag na kayong magpahiya rito. Umuwi na lang kayo sa inyong. Sira-sirang baryo at mangista na lang. Huwag niyo na silang pansinin. Sa wari ko sayang lang ang pagpunta nila ngayon. Kayong dalawa ang sayang ang pagpunta. Ang asawa ko at si Boston na tagapamahala ay nagkita na dati at ngayon ang huling pagkikita na. Para pag-usapan ang mga detalye ng proyekto. Kayong mga taga-probinsya. Anong may pagmamalaki ninyo sa akin? May mga bilin ba si Boston? Hoy, Bosson. Talaga bang kilala nila si Boston? Hoy Azi, nakaalis na ako papunta doon. Sige, kakarating lang namin ni GQ. Ang galing nila magpanggap, pero hindi ako naniniwala. Nakilala talaga nila si Boston. Boston pa ang tawag, ang layo naman. Matagal na tayong magkaklase. Tawagin mo na lang akong Sunming. Sige, hintay namin ni GQ sa labas. Xiao Li? May kaibigan akong apelidong Jiang, nasa inyong hotel. Asikasuhin mo siya. Papunta na ako. Ziga. Huwag kayong mag-alala, Boston. Malapit na sigurong dumating si Sangming, labas tayo para hintayin siya. CJ, Ang lakas ng loob ninyong tawagin ng diretso si Boston. Alam kong nagpapanggap na naman kayo. Sa totoo lang, mas mabuti pang umuwi na kayo. Sa inyong sira-sirang baryo, ang lungsod na ito ay hindi para sa inyo. Si Boston naman, hindi basta-basta makikita ng mga katulad ninyo. Hoy, mga hunyango. Aze, sabihin mo nga. Nakita na ba talaga ni Boston si Zuming Suan? Kahapon sa telepono, sinabi niyang ang proyekto sa barangay walang pagtanda ay hindi pa naipapasa sa sinuman. Bakit ganun kasigurado si Zuming Suan? Nasa kanya mapupunta ang karapatan? Salamat, Yuru, sa pag-invest sa proyektong ito. Kailan darating ang pera? Kapag na-finalize mo na ang development rights kay Boston,
Ipapadala ko na sa'yo. Kung hindi ako nagmamadali sa pera mo, hindi ko gagawin ito. Na maging ganito kaaba sa isang babae. Gets ko na. Anong nangyari? Si Sumingsuan pala ito. Tiyak na hindi pa nakukuha ang pera ng pamilya G kaya. Wala siyang choice kundi makikita kay Boson para maniwala si Jiro na nakuha niya ang development rights ng barangay. Makes sense. Baka mamaya, magpapadala siya ng peking Boston. Nandito na ako, nasa labas na. Pasensya na. Okay ka lang. Boss San, dumating ka rin. Halos isang oras na akong naghihintay dito. Kumusta, Boss San? Bakit ang tanda ng pinadala niya? Nasira ang reputasyon ni Boson. Pagkatapos, papahirapan siya ni Boson. Ito ang asawa ko, si Yuru. Kumusta? Narinig niya na ang development ng Bulaong Barangay. Ipagkakatiwala mo sa Zhao family, kaya harapan kang nagpapasalamat. Oon ga. Pasok na tayo at pag-usapan. Sandali, Boss San. Dahil nandito ka na. Kilala mo ba ang dalawang ito? Huwag kang kabahan. Galing lang sila sa barangay. Imposibleng kilala nila ang totoong Boson. Boson, di mo ba kami kilala? Kagabi lang, nakipag-usap ka sa asawa ko sa telepono. SA Telepono. Kagabi, ang naalala ko ay nakita ko ay isang taong wala pang 30 taong gulang. Paano naging ganito katanda ngayon? Hindi, gusto lang nilang malaman ang totoo. Aze, hindi mo naiintindihan. Maraming proyekto si Boson, abala sa negosyo. Posible namang tumanda ng isang gabi. Pasensya na. Hindi kita nakilala agad, Boston. Naalala mo ba ang pinag-usapan natin kagabi? Ito. Boson, ang laki-laki mong negosyante. Bakit ang kaba mo? Natatakot kang mabuko, no? Tama na kayo. Simula kanina, puro kalokohan na lang ang sinasabi niyo. Si Boson, napaka-successful ng career niya. Paano siya magiging below 30? Tama, katulad ko na mayaman ang pamilya. Kaya lang maka-achieving success before 30. Si Boson, pinaghirapan niya lahat ng kabataan niya. Kaya naging successful siya by 40. Ganun siya ka-successful. Ang asawa ko, kaya niyang maging successful he's at 30. Ikaw hindi, Eddie hindi. Huwag mong idamay ang asawa ko. Ikaf. Sinong nagsabing hindi ako kaya? Yuro, azaba montag ako. Sabihin mo sa kanila na kaya ng asawa mo. Ano NGA? Sabihin montag. Tama na, Mingswan, Tong Usapang tu. Sa bahay na lang natin pag-usapan. Kung hindi kaya, magpatingin ka na sa kisip. Ikaw ang solo anak ng Zhu family, hindi pwedeng maapektuhan. Ang pagpapatuloy ng lahi. Jicho, tama na yung ganyan MO. Harap-harapan mo pa kay Boson sinasabi. Vala ka beng hiya? Yun, dagdagan mo pa, gusto ko yan. Gusto montag PABANG service fee montag? Ay nga, tama, yun, usap na lang tayo sa loob ng importanteng bagay. Tong dalawang to, hindi ko talaga kilala. Narinig Montag PA, Jiki? Kayong mag-asawang clown. Harap-harapan kay Boson, nagpapanggap pa kayong closet. Alis na kayo rito. Sinong nagpapaalis sa inyo? Anong gagawin mo? Hindi ito lugar para sa inyong mga taga-probinsya. Pa magsalita. Daang ni Boson, hinaharang mo pa. Alis na kayo rito. Ikaf. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, darating na ang tunay na Boson. At doon mo makikita. Ang lamig bakit nalamisan? Ang tunay na layunin. Nandito na mismo si Boson. Ano NG tutut hindi? Kapag minasama mo pa, ang reputasyon ni Boson, tatawag ako ng tao. Padali ka sa rito. Sige, tawagan mo. Gusto ko makita kung sino. Napapanggap sa pangalan ni Boson. Para lokohin ang pamilya G. Anong ginagawa mo? Kuzeng. Hindi ba day off mo na yon? May emergency. Kailangan kong umuwi. Ano NG pinakabayan ninyo? Halika rito. Bakit? May mahalaga akong bagay na kailangang asikasuhin. Nakita MOBA, Jicho? Ito ang mga koneksyon ng asawa ko. Ngayon, hindi lang si Boson ang nandito. Pati na rin ang manager ng hotel na sumusuporta sa amin. Kayo namang dalawang taga-probinsya, umalis na kayo. Bakit Montag ako sinasakan? Sinaktan kita para magising ka. Si Sumingsuan, hindi siya mabuting tao. Mukhang galit ka lang dahil pinalitan kita sa kasal. Babalaan kita. Huwag mong pakialaman si Mingsuan. Hindi niya ako pababayaan. Hindi ikaw ang tao. Masakit pa ang kamay ko sa paghampas sa basura. Hindi matututo ang tao sa pagtuturo ng tao. Kapag nawala na ang lahat sa kanya, saka siya magsisisi. Ikaw namang mangingista, huwag kang manghusga sa akin. Mabuti sa akin si Mingsuan. Pinapayagan din niya akong kumuha ng isang stake sa proyekto ng Bulao Village. Mukhang tama ang hinala mo noon, sayang lang. Ang mga iniwan ni Mama.
Jiro, wala ka ng pag-asa. Ikaw ang dapat mag-alala na pangasawa mo ang isang taga-probinsya. Malamang wala kang pensyon sa hinaharap. Kuya, tulong Montag ako rito. Kapag natapos ito, bibigyan kita ng 10%. Sigurado, 2. Guard, ipalabas mo itong dalawang maruruming taga-probinsya. Huwag kang matakot. Kayo ba ang alis ng kusa? O pagkatapos kayong bugbugin, kayo ang itatapon? Ito ay hotel ng Sunming Company. Darating siya kagad. Kapag nakita niya kayo, ganito ang pagtrato sa bisita. Ano sa palagay mo ang gagawin niya? Hinahamak niya ang pangalan ni Boss Son. May kaibigan akong may apelidong Jiang sa inyong hotel. Asikasuhin mo siya. Paparating na ako. Siya kaya ang kaibigan na tinutukoy ni Boss Son? Kuya, paalisin mo na sila. S.A. Luga Montag, mga maruruming taga-probinsya. Paano nila makikilala si Boss Son? Tama ka. Tingnan mo ang suot nila. Hindi naman mamahalin. Hindi sila kaibigan ni Boss Son. Kuya, nandito mismo si Boss Son. Bibigyan kita ng 10%. Ayaw mo ba? Boss Son, esensya na. Hindi ko kayo nakita kanina. Paalisin mo na sila, nakakainis sila. Sige na. Aze, trabaho lang sila. Walang silbi ang paghihirapan sila. Sige, susundin kita. Darating na si Sunming. Unahan natin siya sa pintuan. CJ, Tara, Akala ko ba ang laki ng kakayahan mo? Natakot lang ng kaunti, umalis na ng parang walang nangyari. Boss San Yuru, pasok tayo at mag-usap. Sunming. Azi, bakit kayong dalawa nasa labas ng hotel? Sabi ko kay Manager Lee na alagaan kayo. Nasaan siya? Boss San. Manager Lee, pinagbilinan kitang alagaan ang mga bisita. Saan ka pumunta? Esensya na Boss Son, kanina lang. May inasikaso ako, yung sinasabi mong si MR Jiang. Parang hindi pa dumadating sa hotel natin. Nakatingin ka pa. Anong sinasabi mong kalokohan? Mukhang ayaw mo na ng trabaho. Hindi talaga, Boss San. Talagang hindi ko nakita si MR Jiang na dumating. Anong pinagtatawanan ninyong dalawa? Umalis kayo diyan. Kami. Sino kinakalis Montag? Siya yung pinakasundo ko. Si Jiang Tse. Ano? Paano nangyari yon? Ibig sabihin, kanina ko tinulungan si Zhao Mingchuan na paalisin ang kaibigan ni Boss Son. Pasensya na Aze, kasalanan ng kumpanya namin sa pagpili ng tao. Nakakahiya MR Jiang. Huwag mo sana akong sisihin. Nagamit lang ako. Kasalanan lahat ni Zhao Mingchuan. Kung hindi siya naghanap ng peking Boss Son. Vala za ng gulo. Peking? Ibig mong sabihin, may nagpapanggap bilang ako? At nanloloko sa hotel natin? Sunming, pasok na tayo at mag-usap. Sige, Manager Lee, samahan mo kami. Sa private room ni Zuming Suan. sige, tuloy kayo. Tara, hinintay ka o na lang ito. Bossan, yung sinasabi namin kanina. Yung renovation plan ng Bulag Village, okay ba sa'yo? Okay. Siyempre okay. Papabilisin ko ang project team. Mamaya pipirmahan natin ang kontrata. Sige. Tagay tayo. Yuru, narinig mo na? Handa na lahat. Kulang na lang pera mo. Mamaya ko'y transfer, huwag kang mag-alala. Sige. Juming Suan. Dalhin mo ang peking Boston mo at umalis ka. Bakit ka pumunta dito, kuya? Gusto mo bang kunin ang 10% komisyon? GQ, paano mo nagawang dalhin pa ang asawa mong mahirap dito? Ito ay hotel ni Boston. Boston, tawagin mo ang mga tauhan para palisin sila. Jiro, kung ito si Boss Son, sino itong nasa tabi ko? Mukhang mayaman ang suot niya. Pero saan mo nakuha ang artista na ito? Hindi ka naman siguro nagpapanggap na mayaman ulit. Tumigil ka nga. Ito ang tunay na Boston, yung nasa tabi mo. Ay peke. Naku, dumating na ang tunay, mahuhuli tayo nito. Baka makulong pa tayo. Wala akong kinalaman dito. Si Zhao Mingchuan ang may pakana nito. Alis na ako, lalayo ako. Bakit ka nagmamadali? Manager Lee, pakisama mo siya sa presinto. Ako na bahala. Hindi, huwag. Boss Ju, tulong Montag ako. Sinunod ko lahat ng sinabi mo. Ano ba ang ingay Montag? Tulong Montag ako. Boss Joe. Boss Ju, tulong Montag ako. Boss Joe. Ako rin ay biktima. Ano ba talaga ang nangyari?
Sabihin mo sa akin ng malinaw. Aray, bitawan mo ako. Juro, matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi ka mahal ni Zumingsuan, kundi pera mo lang ang habol niya. Ayaw mo maniwala. Hindi totoo yan, Yuru. Huwag kang makinig sa kanya. Naiinggit lang siya dahil napangasawa niya. Ang isang mahirap mula sa maliit na nayon. Ikaw naman ay napangasawa ang isang mayamang anak. Mangkin gista? Atse, narinig ka o. Na bilyonaryo ka na ngayon. Anong isda ang hinuhuli mo? Ang yaman mo? Bilyonaryo? Imposible. Siya ay isang simpleng mamamayan lang ng Binhay Village. Paano siya makakaroon ng ganoong kalaking pera? Kung hindi ako nagkakamali, noong pumunta kayo sa Binhay Village, ang hinahanap niyong may-ari ay ako. Imposible. Pero ayaw ninyong maniwala. Ang asawa ko at ang mga taga na yon ay mahiyain lang, hindi talaga mahirap. Hindi magsisinungaling si Boson. Mukhang si Jiangzi nga ang nagpaunlad. Boss ng bayan ng Binhay. Ibig sabihin, ako mismo ang nagbigay ng asawa kong bilyonaryo. Kai Jiki. Zumingsuan, narinig ko na ang pamilya Zhao. Simula nang mawala ang tatay mo. Sa negosyo, palaging hindi maganda ang takbo. Simula nang pamahalaan mo ang kumpanya. Sa iyong sariling kakayahan, ginawa mong malaki ang utang ng Zhao Group. Tama ba ang balitang ito? Siyempre, tumpak ang balita ni Boson. Juro, Zumingsuan, ang sipag niyang magpanggap para lang. Maaga magamit ang pera mo para punan ang kanilang financial league. Ngayon, dapat mong paniwalaan ito. Hindi, Yuru. Pakinggan Montag muna ako. Umalis ka sa harap ko. Buti na lang hindi ko naibigay sa iyo ang pera. Maghintay ka na lang sa pagbagsak mo. Yuru. Wala na. Sana may pagkakataon pa, pero wala na talaga. Ang development ng Bulaong Village, gusto kong maghanap ng mga maasahan, at may kakayahan para gawin ito. Azi, kung tatanggapin mo, susuportahan kita ng buong puso. Sige. Boson, kami ni Aze. Hindi kami bibigo sa iyong inaasahan. Jiangzi. Anong ginagawa mo dito? Si Jiangzi ang dati kong nobyo. Bakit hindi ko siya pwedeng hanapin? Wala akong kinalaman sa iyo, bitawan mo ako. Ano biyay sinasabi mo? Tayo ang pinagtagpo ng ating mga magulang. Si GQ, aksidente lang siya. Mamaya, magdiborsyo na kayo. Walang hiya ka, may asawa ka na, bitawan mo ang asawa ko. Hindi ka naman gusto ng asawa ko. Hindi ko siya bitawan. Ngayon na mismo, magdiborsyo ako sa gagong Zhao Mingchuan na yon. Si Jiang's ang tunay kong asawa. Bitawan mo. Okay ka lang. Hindi ko alam kung may lason ang kuko na ito. Juro, may sira ka ba sa ulo? May first aid kit ako sa kotse. Tara, gamutin natin agad. Salamat, Boson. Baby, Jiki, hintayin Montag ako. Papuntahin ko si Papa para humingi ng paliwanag. Si Jiangzi, sa buong buhay niya. Ako lang ang magiging nobyo niya, si Jiro. Huling-huli na, hindi ka pa umuwi. Mag-aalala si ate. Saan mo ba ako dadalhin? sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Unang pagkikita. Hindi ba sa Binhay Village tayo unang nagkita? Talagang hindi mo ako naalala. Mukhang pamilyar nga ang mukha mo. Baka nga talagang nagkita na tayo noon. Pagdating natin doon, baka maalala mo na. Basta't mawala si GPU, may pag-asa pa ang lahat. Huwag kang gagalaw, kukunin ko para sa'yo. Mamatay ka na, Jiki. Dapat akin lang si Jiangde. Ingat! GQ, gumising ka, GQ. GQ, Ingat! Gusto mo bang mamatay? Hindi mo na kailangang bayaran. Kung tadhana, magkikita pa tayo. tadhana. Tiyak na magkikita pa tayo. GQ, gising ka na. Nasa ospital tayo. Kahapon, muntikan ka ng mabangga ng kotse.
May nararamdaman ka pa bang hindi komportable? Kagabi. Hindi mo na kailangang bayaran. Kung tadhana, magkikita pa tayo. Nga pala. Naalala ko. Nagkita ba tayo 5 taon na ang nakalilipas? Kung gayon, bakit mo pinagkukunwaring hindi mo ako kilala nang bumalik ka sa Binhay Village? Bakit mo ako pinagkukunwaring estranghero? Wala. 5 taon na ang nakalilipas pagkatapos kong ibigay sa iyo ang pera. Nakuha mo ang premyo sa design competition. Siguradong nasa bag mo. Wala sa bag ko. Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw. Ang ibig mong sabihin noong binigay mo ang premyo. Para sa paggamot ng ate mo pagkatapos mong umuwi sa kanya at sa anak niya. Nagkaroon kayo ng away at nabangga ang ulo mo sa sulok ng mesa kaya nawala ang isang bahagi ng memorya mo. Pero kahit wala ang memoryang iyon, tadhana pa rin tayo. Na magkakasama. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Kung kahapon, maaga kitang inuwi, hindi ka sana nasaktan. Paano ko kayang sisihin ka? Kung may sisihin man, yung driver iyon. Sino ba yung nagmamaneho? 8MO. Jiro, ano nang nangyari sa kanya? Ikaw pa ang magtatanong, kung hindi dahil sa'yo, at sa pagiging makulit mo kay Jiangze, paano magkakaroon ng balak na pumatay si Yuro? Paano siya naging gulay? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto lang ni Yuru na maibalik ang kanyang nobyo. Bilang kapatid, hindi mo man lang siya naiintindihan. Bakit kailangan mo pa siyang agawan? Ako ang nakikipag-agawan sa kanya? Sige na, bilisan mo, itulak mo na sa sasakyan. Sumunod ka na lang at magpakasal sa probinsya. Huwag ka nang bumalik sa lungsod. Huwag mong istorbohin ang buhay may asawa ni Yuro. Ayoko. Hindi ba kayo ang pumilit sa akin na sumakay sa kasal na sasakyan? At ipinadala sa Binhay Village. Pa naman sa ikabubuti mo yun. Tama ka, hindi kita pinalaki ng walang kapalit. Sa loob ng maraming taon, anuman ang gusto ni Yuro, dapat mong ibigay sa kanya. Ibibigay ko sa kanya? Hindi ba't sapat na ang aking mga ipinagkaloob? Kahit ang mana na iniwan ng aking ina ay ibinigay ko na sa inyo. Bakit hindi pa kayo nasisiyahan? Jiki, aminin ka may pakiling ako noon. Pero ngayon, kung ibibigay mo lang ang azi, ay Yuru, ipapangako kong patas na ang trato ko sa iyo. Pantay-pantay na. Angkop ba na sinasabi niyo ito sa harap ko? Tinanong niyo ba ang opinyon ko? Jiangze, ikaw at SI Yuro. Ay may kasunduan ang mga magulang. Siyempre, ikaw ang dapat pakasal kay Yuro. Makipag-divorce ka na kay Jiki, okay? Ang ibig mong sabihin, pakakasalan ko ang isang cute, Ano ba itong sinasabi mo? Wala namang ginawang masama si Yuru kay GQ. Wala naman siyang nasaktan. DIBA? Ayos naman siya. Kawawa ang aking anak, siya ang dapat makulong. Dapat si GQ ang pumalit, kung hindi siya umiwas noon. Hindi sana na-aksidente si Yuro sa gilid ng kalsada. Hindi ko sana i-report pero ngayon kayo na. Ang magpaliwanag sa pulis. Jicho, ano ba ang balik mo? tinanong ko na ang doktor. Posibleng magising si Jiro. Kapag nagising siya, kasama ni Zumingsuan, sila pa rin ang pinakabagay na magkapareha. Ikaf. Honey, okay ka lang? Magsisimula na ang proyekto sa Bulao Village. Kailangan namin ng tulong ng aming Space Chief Designer. Huwag kang mag-alala, Boss Jayang. Siguradong maayos ang pagbabago. Mas maganda pa kaysa sa amin ngayon ng Binhay. Siyempre, may pinakamahusay naming G-Master na nagbabantay. Talagang mapanat ako.